Ngayon, sir, no? Sobra sir, kasi may bagyo eh. Opo. Sige. Hello po ma'am. Hello, good afternoon. Afternoon doon ma'am. Saan po kayo ma'am? Ang probinsya ko talaga sa sa Bicol from Naga City na binaha ngayon. Kaya lang andito ako ngayon sa Kaindasan. Ako naman, taga Pangasinan po ako, pero dito lang po ako nag-work. Benguet. Medyo malayo, no? Ilang taong ka na, sir? 43 po ma'am. Kayo po? Medyo ahead ako sa'yo. 50 na ako. 60. 50. 50, sir. 55, sir. Okay po. Wag mo muna akong gawin senior. Kasi hindi pa naman halata sa mukha ko. Sorry naman po, ma'am. Okay. Oo nga. Akala ko mga 20 plus pa lang si ma'am eh. Pag tinanggal niya yung eyeglass niya, parang mga 20 plus lang eh. Parang 16 lang, sir. Opo. Sige, bulahin mo pa ako. Baka mabula mo ako. Ilan sila ang naging anak mo? Dalawang lalaki po, 16 years old tapos 14 years old. Wala ka ng asawa? Wala po, hiwalay na, matagal na. 4 years na po. Ganun ba? Bakit kiniwalayan ng asawa mo? Anong reason? Mahabang istorya po eh. Baka sinasaktan mo, allergy ako sa kamao ng lalaki. Ng madaling araw, ma'am eh. Kung kikwento ko pa. Hindi, wag na. Ang akin lang, allergy ako sa kamay ng mga lalaki. Ayaw ko sa kamay ng agila ha. Ayaw ko ng ganun. Kasi traumatic ako sa kamay ng lalaki ha. May mga babae kasi sir na gusto, ma'am, yung may ibang babae din na gusto nila yung kinakamay. Ikaw ayaw mo? Matay ako. Yung sabihin, Reggie, yung pag nananakit ng bubog-bog. Yun may wala. trauma kasi ako. Ganon. Hindi naman po ako ganon, ma'am. Iba kasi nasisip ko, akala ko pag nagluto yung isang babae, tapos gusto nila makita nilang kumakain yung lalaki, kinakamay yung niluto, ulam, ganun. Ayaw ko muna DJing pag-usapan yung pagkain kasi masarap akong kain. Ayaw ko muna pag-usapan. Masarap yung ayun, tinanggal na sir. O di ba? Tinanggal na. At mukhang 27 na lang si ma'am ngayon, no? Oo. Parang sweet 16 pa, DJ. Ako sir, di ba ako tatanungin, marami akong anak, sabihin ko na ha, ayaw ko na nga. Tatanungin ko din ma'am. Sige, ilan po yung anak niyo ma'am? Marami akong anak, 7 yung anak ko, lahat may asawa yung 4 at doon na lang nag-aaral. And then malayo sila sa akin at probinsya. Ano po ang ginagawa nyo dyan sa Kainta ma'am? Diyan po kayo katrabaho? Nag-work ako dito. Caregiver ako dito. Iniwan ko yung trabaho ko doon sa Bicol bilang isang chief sa isang hotel. Kasi hindi ko na, yung hiniwalayan ko dati pa yung asawa ko. Pati yung trabaho ko, iniwan ko para makalayo. Bakit nyo po iniwan yung trabaho nyo nung iniwan nyo yung asawa nyo? Ayaw ko kasi nandoon lang, walking distance lang sa bahay ko. Malapit lang. Oo. Kaya pati yung trabaho ko iniwan. Pero saan yung mga anak nyo ma'am? Kasama nyo? Yung wala pang mga... Wala akong kasamang anak. Nasa probinsya lahat yung anak ko. Umuwi na lang ako paminsan-minsan. Kaya pala masarap. Ako din, yung mga anak nasa probinsya, sa Pangasinan. Doon sa ex-wife ko. Cook pala talaga si ma'am sir, kaya siguro masarap magluto. Sir. Oo, cook pala siya.
Dito, ang trabaho ko dito, caregiver na lang, hindi na Caregiver. chief. Hindi, okay naman yung trabaho nyo, ma'am. Maganda naman. Ilang taon ka na, sir? Ay, o nga pala, sorry. Sabi mo na pala. 43 po, ma'am. 43. Okay. Sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ko nakakalang makakasalang ako ngayon. Nakita nyo lang ako sumakit na ulo nyo. Hindi naman po ako sakit sa ulo eh. Kanina ko masakit yung ulo ko. Kaya nga ako nung nag-message. So ano pang tanong nyo, ma'am? Ha? Ano? May tanong pa kayo? Ikaw magtanong sa akin. Anong trabaho mo? Farmers po. Nagtatanim po ako ng tatanim po kami ng mga lettuce, green ice. Okay. Sarap yun. Gawing salad, no? Oo, sir. May mga litos kasi na kulay pula, kulay green. May dilaw nga ako Iba nakita naman. niyan eh. Iba naman yung pula, sir. Yung kanyon, deep red. Ay, violet, di ba? Violet. Yun, ay po, yung pula. Ayun. Magkaiba yun, sir? Yes po, sir. Pero, Tapos tatlong klase yan, sir eh. Mayroon pa yung lettuce iceberg, yung dilog siya. Oo, yung bilog, parang repolyo, di ba? Oo. Mas masarap yon yung lettuce iceberg kaysa yung lettuce green ice. So ngayon, sir, anong hinahanap mo? Balita ko, sabi mo kanina, 4 na beses ka nang napasalang dito. Ako Hindi, first time. pangatlo na to, ma'am, pangatlo. Pangatlo. Kasi yung pangalawa na binigay ni GD, matanda na eh, di pa alam yung edad eh. Kung Ay, may ano. Alzheimer. Tinatanong Nakalimutan yung kung edad. ilan yung edad niya, hindi niya naman masagot-sagot ng tama. Matanda na talaga yun, halata. Ako, sir, maghahanap ako, magiging partner ko sa buhay ko, yung maayos naman. Yung tanggap kung sino ako, tanggap yung mga anak ko, yung ganun. Lahat naman po na pumapasok sa isang relasyon eh, tinatanggap naman lahat ng kung anong meron sa isang tao, di ba? Syempre, yung may naman, may pinagkakakitaan, pinagkaka-income, kasi mahirap din po yung walang pinagkaka-income dahil hindi naman tayo mabubusog ng pagmamahal. Syempre. Kaya nga, hindi puro lahat pagmamahal. Dapat marunong ka din magsikap. Ganun dapat. Hindi naman pwede na naghihingalo na yung asawa mo kasi walang pambili ng paracetamol. Sabihin mo lang, I love you, no? Tapos sang kispirin lang, DJ. Ayaw ko pa naman DJ yung wala nang maisasaing, hindi pa kumikilos. Hindi ko pa naman yung nadanasan. Oo. Kasi since nag-asawa ako, never akong umasa sa asawa ko. Talagang lagi akong nagtrabaho. Pero maganda ang trabaho ng ex-husband ko kasi nangungontrata kami ng aluminum glass at meron kaming maliit na shop. Pero, Dati naman, ang trabaho ko doon sa amin sa Pangasinan, dati din po akong welder, tapos yung asawa ko, ex-wife ko, lady guard. ganda. Ako lang. O lahat na natrabahohan ko doon sa lugar namin, lahat yan restaurant. And then hanggang sa yung huli kong pinasukan, naging chief ako sa isang hotel sa Naga City. Na binahanga ngayon. Buti na lang yung bahay ko hindi nasama sa bahay. Hindi talaga nang pasensya ka na nga, masakit kasi ang ulo ko, naglalagay lang akong kating ko. Hindi bagay sa'yo, ma'am. Kasi edad mo 27, dapat hindi katingko yung amoy mo, di ba? Dapat yan mga mga amoy cologne. Ulo ko, ay mabango ako, DJ.
Mabango ako, Pati- kahit hindi pa ako naliligo. Wow. Nga lang, yung mga, Mabango ka- ako. yung Pag mga kating... naliligo din ako ng lotion. Wow. Alaga ko ang katawan ko, hindi ko pinababayaan ang katawan ko kasi matanda na nga, tapos pababayaan mo pa yung Mm-mm. sarili mo. Tama. Nako, ano na tayo niyan, baka magmukha tayong ano ba yung tawag diyan sa labas na nanghihingi ng pera. Anong lotion yun, ma'am? Kahit marami akong anak, hindi ako naging gusya, hindi ako naging Mahal. Kung mga Aveeno yung ano nito, kung pinapaligo lang ni ma'am yung lotion pala, 1 litro nito, mga 1 linggo. Mga 2 araw mo lang siguro, ma'am, no? Yes, lotion mo, ma'am. Baka sa 1 linggo, wala ka ng lotion. Opo. Kung Aveeno, 1 litro niyan, 1,000 yan, presyo niyan. Maliit lang naman yung katawan kong lulusyonan eh. Kaya pala mabango ka, ma'am, no? Dapat pala lagi akong may dalang lotion. Hindi naman kailangan. Bakit? Pag habang nagtatanim ka ng litos or nag-aani ka ng litos, naglo-lotion ka, hindi naman dapat. Ang akin lang naman, marunong ka sa buhay mo. Pagkatapos ng trabaho mo, marunong ka maglinis ng sarili. Ano lang? Talaga naman po, ma'am. Yun naman yung kinagwilayan natin eh. Kasi hindi naman pwede yung amoy pawis ka na nga maghapon dyan sa sikat ng araw, amoy araw ka na, tapos hindi mo pa lilinisan yung katawan mo na may mga, siyempre may mga putik-putik yung pag nag-aani ka ng mga ano. Eh, yung mga iba nga, hindi na maharap maglinis ng katawan eh. Kasi ako lumaki din ako sa bukid. Laking hirap din ako. Kaya alam ko yung klaseng sistema. Lumaki din po kayo sa bukid, ma'am? Oo. Farmers din yung papa ko. Palawak din. Lautin mo nga, sir, si ma'am. Kanina, nung pagtawag natin, parang hindi naman masakit ulo mo, ma'am, no? Nung una. Kaya nga, nakita lang ako talaga. Sinakita yung ulo eh. Hindi naman ako sakit sa ulo eh. Masakit talaga yung ulo ko kanina pa. Hindi ko na nga pinaliguan yung alaga ko kasi hindi ko kakayanin. Baka ako ma-disgrasya kami. Medyo nanghihina-hina ako. Kaya sabi ko, hindi ko kayanin. Sabi ko doon sa amo kong abogada. Sabi ko, bukas ko na lang paliguan yan si mami. Kasi sakit ng ulo ko. Sabi sa akin, matulog ako. Ngayon, nakikipag-chismisan ako dito. Saan po ba man sa Cainta Rizal kayo? Saan po ba? Dito ako sa may Vista Verde, Cainta Rizal. Malapit ako sa Santa Lucia mo. Santa Lucia mo? Oo. Kung alam mo yun doon. Pero wala akong alam dito sa Maynila kasi hindi ako gala. Kasi noon, napuntahan ko pa lang Laguna eh. Ganun ba? So ma'am, ano pa ba yung kanyo? Yung mga tanong nyo, kaya anong gusto nyo pang malaman, ganun? Ako naman ang tanungin mo, hindi mo ako tinatanong kung anong hilig ko sa buhay ko, kung anong gusto ko sa buhay ko. Diyos ko naman. Ikikwentuhin ko na lang. Ikikwento ka na lang. Gusto ko Sinabi mo naman na, ano pa tatanungin ko? gusto ko sa buhay, gusto ko sa nagpapamilyang tao, yung marunong mag-care sa pamilya, marunong tumingin sa bigasan kung may bigas pa, marunong tumingin kung may pang-ulam pa ba, marunong tumingin kung may may sibuyas, bawang pa dyan, yung marunong magreparo sa bahay. At hindi lang trabaho ang dapat. Marunong din tumingin sa loob ng bahay. Yung Tagala ba ayaw? Alam mo, sir, kapag nag-aasawa, package deal yan. Alam mo, hindi porket trabaho yung lalaki, hindi na pwedeng maglaba, hindi pwede ng ganun. Ano kung may sakit pala ako, tapos asawa mo ako, tapos isang sako na yung damit na wala nang masuot tayo, hindi ka pwedeng maglaba. Kahit yung panty ko, hindi mo pwedeng malabahan. Ano ba naman? At marunong.
Marunong lahat sa buhay. Hindi ka na magpanty, ma'am. Para walang lalabhan. Ako nga tagalaba ng mga damit namin nung kami pa ng ex-wife ko eh. Kung Oo. tagaluto. Yan, dapat lang. Hindi lahat inaasa sa babae kasi alam mo sa babae, sobrang pagod sa loob ng bahay. Ako pa naman hit ko ang loob ng bahay. Sa totoo lang, marami akong anak pero hindi ako nag-stay sa loob ng bahay namin. At hit ko din ang maglaba. Hindi ako naglalaba, nagpapalaba na lang ako. Kumukuha ako ng ng naglalaba sa amin. Ganun ako. Kahit mahirap ako, hindi ako naglalaba. Lalabang ko lang yung personal kong sa buhay ko. Personal gamit Bakit po, ma'am, ayaw po ninyo maglaba? Mapagod din, no? Sobrang. Mauubos ang hininga ko. Kaya nagbabayad na lang ako maglaba ng mga damit ng mga anak ko. Lahat ng mga sa bahay, mga kortina, kumot, lahat yan. Hindi ako naglalaba, nagpapalaba ako. Laundry, no? Sa laundry. Magtatrabaho ako sa labas ng bahay, basta pagkahapon na. Andiyan na ako. Yan pagtatrabaho ko. Pasok ako ng umaga, uwi ako ng hapon. Ganyan ako. Yung trabaho ko lagi, pero hindi ako naglalaba. Naglalaba lang ako yung personal na bagay sa sarili. Tulad ng ano, ma'am? Mga underwear ko lang. Hindi ako nagpapalaba, never. Kahit yung sa mga anak ko, never kong pinalaban sa labandera. Ako ang naglalaba. Hindi ako nagpapalaba ng mga kaya, dapat marunong kang maglaba kasi paano kung hindi ako nakapaglaba ng mga personal kong labahin? Baka mas malinis pa yung laba ko kaysa sa'yo. Ay nako, magaling akong maglaba pero ayaw ko talaga, hit ko talaga ang paglalaba. Lumaki akong labandera sa pamilya ko. Ako naglalaba ng mga damit ng mga kapatid ko. Diyos ko, nag-a-armor pa ako ng mga uniform ng mga kapatid ko. Kaya pagod na ako, tama na, pagod na ako, hindi ko na kaya. Nagkakapera ako kaya nagbabayad na lang ako. Pero ano bang future meron sa'yo? Ano nga palang pangalan mo? Si DJ, hindi ako pinakilala. Diyos ko naman. Kanina, kasi sinabi ko na kanina, Medina at saka si Michael, di ba? Michael ba? Ay, Michael Jackson. Sorry naman. Masakit talaga ng ulo ko. Ano bang apelyido ni Michael Jackson? Hindi po ako si Michael. Pong pangalan ko, ma'am. Ha? Jomar. 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 Michael po kasi nakalagay sa hotline eh. Sa account niya. Hindi po sa'yo yan, sir? Account mo? Hindi po yan sa'yo? Ako hindi ako nagpipiki. Ayoko ng piki. DJ. Scammer yan. Pag piki, scammer. Jomar naman yung nakalagay sa account ko eh. Hindi, Michael V. Michael Villanueva. Villanueva. Naku, kuya. Ako pa naman, madali ako nadidisganar pag hindi totoo yung mga nakadetalye sa... Yung account ko dito sa talaga yung account ko din sa Facebook. Sa Facebook. Sige. Sanabi mo eh. Ako kasi kung ano yung account ko dito, yan ang account ko. Hindi ako nagbabago ng pangalan. Pag nirestrict ko lahat na account ko, yan, magbabago ako ng pangalan at ng ko. Hindi ko naman din ibigay sa'yo yung account ko kapag nagkakilala na tayo ng... Hindi naman. Nabanggit lang. Hindi. Ano bang future ang mayroon natin? Kung ano po yung gusto mong future, siyempre, doon ako susunod sa'yo. Ganon. Paano kung tumalon ako sa bangin, susunod ka sa akin? Mahirap naman yung nagsasabi ako ng kung di mo gusto. Di ba? Ay, hindi. Dapat may opinion ka. Paano naman yun? Walang opinion. Bakit? Ano ba yung future mo na gusto mo sa buhay mo? Kaya ako, simple lang ang future na gusto ko. Simple lang. Tahimik na buhay, masayang pamilya, kumakain ng 3 beses sa isang araw. 4 na beses nga pala kasi may merienda. Merienda na lang, wag ng snack. May merienda,
Yan na yan. Pero kung wala, 3 times a day, okay na rin yan. And then, Oo, gusto maganda din yan. magkaroon ako ng Gusto ko din, ang gusto ko din, simple din. Simple na, Kasi buo ang pamilya, ganun ako eh. Kasi, Tama. Kung anong mayroon, yun, ganun. ay, hindi pwede yun. Kung anong mayroon, yun na yun. Hindi pwede. Kung anong mayroon dyan, oo, pagtitiisan yung ganun. Pero hindi pwedeng ganun. Kung ano lang yung mayroon, yun na yun. Ibig sabihin, yung pagtitisan, hindi naman yung ganun kung ibig sabihin. Kailangan magsikap. Ako kasi, alam mo, sa totoo lang, kasi 2 years akong iniisip ko at nag-iipunan ko yung magiging kapital ko sa pagtatayo Pag ilang taon na kayong walay ng asawa mo, ma'am? restaurant, ha? Ilang taon na kayong naging walay? 2 taon kami ng asawa ko. Wala pang 1 taon kami naghiwalay ng asawa ko. May may asawa na siya. Kaya ako nga, 4 years na eh. Tignan mo, nakapagtsaga pa eh. Hindi naman yan tinatyaga, kuya. Talaga nangyayari yan. Nangyayari talaga yan sa buhay. Hindi yan tinatyaga. Talagang dumadaan talaga yan sa buhay ng ganun. Bakit tsatsagain mo kung gusto mo naman magkaroon ka ng partner mo? Bakit ka magtsatsaga kung mayroon ka naman mahahanap? Diba? Yeah, kaya ako nung unang sali ko kay DJ, taga ibang bansa eh, malapit nang umuwi yun eh. Pero na-hack yung account ko. O, patay tayo dyan. Oo nga eh. Kaya hindi na kami tuloy nagkita noon yung nakilala ko noon dito una kay DJ noon. Ako kasi plano ko next year magsarili ako ng ayaw, nakakapagod na kasing magtrabaho, how many years na kasi ako nag-work. So, gusto ko naman magkaroon ng maliit na business kasi yung asawa ko kasi medyo ayaw ko lang na may gusto din akong patunayan sa asawa ko na kaya ko din tumayo sa sarili kong paa. Ganun kasi ako, kuya, kadeterminado sa sarili ko. Kapag sinabi ko, pinangangatawanan ko. Pag sinabi kong gagawin ko itong isang bagay na to, ginagawa ko. Hindi man yun mangyari ngayon, may darating ang araw na gagawin ko. Ganun ako kadeterminado sa buhay ko. Ganun Tama ako. po kayo dyan ate. Tama po kayo dyan. Kasi gusto ko alam ng asawa ko na wala akong binitawan na salita na hindi ko ginawa. Kaya pag nagbibitaw kasi ako ng salita, pinag-iisipan ko yan ng how many times. And then, kung talagang kailangan bang bitawan ko yung salita na yun, at kung kaya ko bang paninindigan yung salitang yun na pakakawalan ko. Kaya, bago magbitaw ng salita, pag-isipan mo. Ganun. Tama naman po kayo dyan eh. Ayaw ko kasi napapasubo. Kaya dapat pinag-iisipan yung mga bagay-bagay na dapat pag-isipan. Merap kasi pag nakapasok ka sa kumunoy, hindi ka makaahon eh. Ay, hindi na talaga, ma'am. Lulubog ka talaga. Oo, kaya kailangan bago suungin at bago pasukin, alamin muna. Bago isubo, ma'am. Oo, bago mo isubo, tingnan mo muna kung may lason o wala. Tingnan mo kung mainit o malamig. At check mo, baka panis na. Bago mo isubo, check mo muna, baka panis na yan. Ganun. Maamoy kung may lason. Sige nga. Maaamoy mo yan, kaya nga i-check mo. Baka may amag na. Di ba? Ganun lang yun. Bago mo isubo. Pero talaga masakit ang ulo ko. Ambot sa langaw. Ambot daw sa langaw.
Grabe ang sakit ng ulo mo siguro ate, no? Oo, parang sasabog talaga yung ulo ko. Parang sasabog. Wag mong kwan, para hindi sumabog. Wala ka ng ulo pag sumabog yan. Ay, hindi yan sasabog. Ambot Kaya ko yan. Ako pa, dami ko ng pinagdaanan. Maliit lang tong, konti lang na sakit ito. Hindi pa to naka 1/4 doon sa sakit na pinagdaanan ko. Ng how many years? Sabihin natin 26 years. Na tiniis Bakit ko. ano yung mga sakit na pinagdaanan mo ng 26 years? Emotional, physical, ganun lang, kasimple. Kaya, medyo trauma pa ako dyan. Kaya sinasabi ko sa'yo, tinatanong kita kung, alimbawa man, tinatanong kita, magaling ka bang manuntok ng asawa, manampal, manadyak? Yan po yung hindi ko gawain, ma'am. Kasi kung marunong ka niyan, ngayon pa lang, break na tayo, ayaw ko ng ganyan tao. Sa totoo lang, sa 11 years na pagsama namin ng ex-wife ko, hindi pa niya natikman kamay ko. Ako kasi 26, sabi natin 26 years. Kawawa sa kanya. Kawawa ako sa kurot, kawawa ako sa kagat. Ganun. Kapag naiinis na ako, wala lang. Ako 26 years kami nagsama ng asawa ko. And then 20 years, sabihin natin emotional, dahil medyo hindi kasi yung asawa ko nakabitaw sa didi ng nanay niya. So alam mo na yun, ibig sabihin nun. And then sabihin natin yung 6 na tao, nung nawala na yung mama niya, masyado siyang na-depress yata siya nung nawala yung mama niya. Doon niya na ako physical. So, marami din akong opsyon na ginawa sa kanya para mapagamot ko siya, pero wala, ayaw niyang makipag-operate sa akin. O wala, hanggang dumating na sa puntong napagod na rin ako, nagsawa na ako sa namanhid na ako. Nabugbog ka na din ng asawa mo? Kaya nga 26 years kaming nagsama. Hindi mo ako nagigigits. 20 years emotional dahil hindi siya nakabitaw sa didi ng mama niya. Common sense ba, mas boy? Mas boy. 6 years, nung nawala yung mama niya, 6 years, physically, common sense mo physical, anong ginagawa ng physical, di ba? Binubugbog siyempre, sinasaktan siyempre. Ay, ganon. Oo. Kaya nga tinatanong kita kung magaling ka sa magaling, mabilis ba yung kamay mo? Ako din kasi mabilis din yung kamay ko, kaya hindi, kahit nabubugbog yung katawan ko, yung mukha ko hindi nalalagyan ng makeup. Hindi pa naman ako nag-makeup. Hindi naman nami-makeup pa ng asawa ko yung mukha ko kasi mabilis yung kamay ko magdipinsa. Yan na lang mukha ko, sisirain pa. Wala nang iba niyan. Sayang naman. Kaya nga eh. Sige, ikaw naman magkwento. Ako lang na magkikwento. Ubos na ang kwento ko. Wala naman akong ikikinto talaga, ma'am. Hindi ko pa naman alam yung buhay mo. Kwento mo buhay mo sa akin. Buhay ko, dati? Ay, hindi. Ano bang plano mo sa buhay mo? Siyempre, yung tulad ng plano mo, ganon. Parehas din lang naman tayo ang hinahanap, di ba? Parehas ba? Kaya, kasi, siyempre, di ba, kaya ka sumali dito, ano ba ito yung hinahanap mo, di ba? Ganon din. Oo naman. Kaya lang, siyempre, mag-introduce ka naman ng mga hidikain mo sa buhay mo. Yung mga pangarap mo din sa buhay mo, yung future. Sa future tayo, kasi once na, yung future natin, usapan natin. Kasi pag once na magkasama na tayo, huwag na natin pag-usapan yung ating mga sarili, future na lang, yung para sa kinabukasan ng mga anak natin or para din sa kinabukasan natin. Kasi pag nagsama na tayo, package din na yun, andyadyaan na yun. Sabihin mo man na nandiyadyaan na yun, kasama na yan. Hindi na yan, hindi na kailangan yan banggitin, hindi na kailangan yan himayin. O, di ba?
Kasi, andiyan na yan, yan ang pag nagsama ang dalawang tao, babae, lalaki. So, common sense mo, andiyan na yan, planong yan. Ang planuhin mo na lang, ano yung plano mo sa buhay mo, yung future mo, ano bang magiging ano mo sa buhay pag nagsama tayo, ganun, yung ganun, mga ganun. Simple lang. Anong gusto? Di ba malayo tayo sa isa't isa. Paano tayo mag-meet? Oh, di ba? Saan mo gusto mag-umpisa ng panibagong future? Di ba? Yung mga ganun. Hindi nga, ganito. Pag sa future naman, napag-uusapan yan pag nagkita na. O kaya nga, malayo ka nga. Malayo din ako. Wala, kahit malayo tayo sa isa't isa, hindi ba pwedeng, ikaw yung papasyalan, ganun? Ay ako, ayoko sa totoo lang, kahit matanda na ako, never akong pumupunta sa lalaki. Ayoko. Naliliitan ako. Wala nga naman ikaw na babae pumunta sa lalaki. Ano yun? Ako yung pinupuntahan. Ayoko yung ako ang pupunta kasi parang nakakahiya. Alam mo, sa susunod na buwan, o kaya, papasyalan kita. Doon na lang pag-uusapan yung future, pag nagkita na tayo. Siyempre, pag-uusapan na natin yung future ngayon, di pa tayo nagkikita. Baka sa biglang pagkita natin, mamaya, tumalikod ka na, wala. Kaya, may future kasi, maganda tong taong to, may pangarap sa buhay niya. So, pwede na rin. Kaya mas magandang pag-usapan yung future pag nagkita na kayong dalawa, nag-meet na kayo, ganun. Hindi ba kayo nag-meet? Hindi ba pwedeng pag-usapan yung future? Usapan na lang natin, tawag dito, so, tawag dito, layo mo layo ka, di ba? O kailan mo planong makita ako? Ganun. Siyempre, may work naman ako, may work ka naman. So pag may time yung walang trabaho, Hindi naman walang trabaho. Kailangan mong mag-set ka, magpaalam ka sa manager mo kasi ikaw ang hihingi ng schedule sa kanila kung ilang araw pwedeng mag-leave sa trabaho. Summer dito, mawawalan kami ng pandilig Baka magkita tayo, January, ganun. Kasi ako by after Christmas uwi ako ng Bataan. February. Kailan? After Christmas. During bagong taon. Wala. Hindi ako makaka-uwi nun, siguro. Kasi ako umingi ako ng bakasyon dito kasi hindi ko naman pwedeng iwanan lagi itong matanda dahil sa akin nakasalalay ang lahat na kilos nito, lahat na sa akin, pagbihis, pagpakain, pagbigay ng gamot. So, hindi pwedeng matagal ako. Kumukuha lang ako ng kapalit ko dito for 1 week or 2 weeks. Ganun lang ako pag nagli-live, hindi ako nakaka-live dito ng 1 buwan. Baka January siguro, pwede. Hindi ako diyan makaka-sure kasi papaalam ko pa lang ng bagong taon. 1 week lang ang 1 week lang ang schedule ko ngayon na matagal pa, pinaalam ko na yan. Halos hindi nga ako nakakapag-day off dito Okay lang, kung sa susunod na day mo, pwede naman. Ganon. Parang ang lapit mo lang. Mag-day off man ako, 1 araw lang. Pumupunta lang ako doon sa kapatid ko, nakikitulog lang ako, nagpaparelax lang ako ng katawan ko at ng isip ko. Dito lang yun, malapit lang yun dito sa akin, sa may Masinag lang yan, doon sa may... Hindi rin naman. So yung anak mo pala, wala din sa'yo, nasa ex-husband mo, ex-wife mo. Ex-wife ko, Oo. Ako wala ako. Nasa gitna yung mga anak ko. Nag-aaral sila doon sa probinsya sa Pangasinan Ganun ba? Malapit kasi lang yung school nila doon. Ako yung dalawa ko, yung bunso ko nandito. Dalawa kong anak na maliit. Nandito sa Bataan sa pangalawa kong anak kasi andiyan yung anak kong pangalawa may asawa.
Andiyan dyan sa Bataan. Kaya dyan ako pupunta sa January. Bago magbagong taon din ako. Kasi dyan ako magbabagong taon. Pwede, siguro. Kahit isang bis lang yung bill mo, pwede naman, no? Balikan eh. Wala kang maano doon. Wala tayo doon na pag-uusapan kung isang araw lang. Pagkahapon, uwi ako dito. Bakit wala? Marami nang mangyayari sa isang minuto na lilipas, marami nang mangyayaring mapag-uusapan yun. Ay, walang mangyayari. Walang mangyayari sa atin. May mapag-uusapan pero walang mangyayari. Kaya nga, maraming nangyayaring pag-uusap na yun, Tako. Isang minuto, marami nang pag-uusap yun. Talaga? Parang wala akong Ang makikita. pag-uusapan sa isang minuto, pabalik-balik tayong gano'n. Ayaw mo na. Hindi. Ayaw mo nang may mangyari, ma'am? Ay, hindi pwede naman. DJ. Pwede DJ. Hindi pwede. Ay, paano naman kung paghiwalay namin may nangyari sa amin, tapos paghiwalay namin, hindi ko na pala siya. Diyos ko, nakatikim lang, natikman niya lang ako, Diyos ko po, hindi ako pwedeng gano'n. Ayaw ko ng gano'n ng tikim-tikim. Pag nagtikim-tikim ako, sabihin na. Kasi ate Hindi, ayaw ko ng tikim. Talaga ayaw ko ng tikim. Gusto ko pag tumikim ako, akin na. Ganon. Sikim daw. At nasusuka pa naman ako sa sakit ng ulo ko. Wala. Kasi ako kasi, ang plano ko sa sarili ko, gusto kong lumipat ng ibang lugar. Gusto kong lumipat dito sa may Bataan, and then mag-settle ako dyan ng maliit na negosyo, and then itsa ko yung aking lupa doon sa kung saan na probinsya namin sa Libmanan, kasi may ko doon, may lupa ako. Lupa ko yun, wala pa yung asawa ko sa buhay. Kasi, nung ako, iniisip ko kasi talaga lagi yung mga darating na panahon sa buhay ko para at least dumating man yung panahon sa buhay ko, hindi na ako nagkakandara pa. Kumbaga, sabi ng matatanda, kung alam mo yung kasabihan ng matatanda na kapag may itinabi ka, may makukuha ka, diba? Yun ang napulot ko sa. Kapag may asawa ka, may madudukot ka. Ano ba yung dijing dudukot? Hindi pa naman ako, marami akong anak, hindi ako nagdukot-dukot. Ako na lang ang dinudukot. Anong dinudukot? Kung bulas ako, dinudukot kasi baka wala na daw pera yung asawa ko kaya dumudukot sa bulas ako. Hihingi pala ng panggasolina sa motor na. Kasi may motor kami dalawang single, tricycle. Hindi, may motor din ako, pero nasa anak ko. Kasi ginagamit nila sa school. Ganun. Dalawa kasi yung single kong motor. Kaya lang nasasawa ko lahat yung ewan ko na pa. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa mga gamit ko doon sa amin. Yung motor ko yun, nung binili ko yun, nung pinag-ipunan ko nung welder pa ako. Sige. Paano yun, ma'am? Baka lumala na yung sakit mo, yung sakit ng ulo mo. Inom ka maraming tubig. Ako po yung ganun, pabansin ko pag marami akong ininom na tubig, mawawala naman na. Nag-uusap pa kami. Nag-uusap pa tayo, Gigi. Pwede pa namin yun. Hindi, kasi may susunod pa. Sige, connected naman na kayo. Pwede mo nang suluhin si sir, ha? Ikaw na po bahala kay sir, ma'am, ha? Di ba? Sige, Gigi. Sige, thank you so much. Good luck. Bye-bye. Paano yan, paano mo ba makukuha yung number ko kung sakali? Hindi, ganito na lang. Ba't ayaw mo kunin yung account ko? Hindi, i-search mo yung account ko. Hindi na. Di ba?
Pwedeng sa WhatsApp na lang. Parehas lang naman yung parang messenger. Ikaw. WhatsApp na lang. Kunin mo sa akin. Mukha kang ballpen at sabihin ko sa'yo yung number ko. Hindi ko nang pwedeng i-type dito. Wala naman akong WhatsApp. I-download ko pa. Madali lang mag-download. O sige, anuin mo na lang. Search mo na lang yung pangalan ko. Ano ba yung pangalan mo? Medina. Buti na habol ko. Makahanapin ho yung pangalan niya sa Facebook. At madukot kayo.